Dani pare, huwag mo akong iiwan ha. Samahan mo ako hanggang sa makuha ko ang kalabaw. Sige, dito lang ako. Hindi kita iiwanan. Kunin mo ng kalabaw nyo at nang makauwi na tayo. Inikilabutan ako eh. Bilog na bilog kasi ang buwan pero kumukulog at may kidlat. Masama daw kapag ganitong panahon. Lumalabas ang mga masasamang nilalang. Ano bang pinagsasabi mo, Dani? Lalo mo naman ako tinatakot eh. Ano pa namang takot ako sa dilim? Kaya nga bilisan mo ng kunin ng kalabaw at umalis na tayo. Lapitan mo ng kalabaw mo. O kaya ihilahin mo ng madali ang mahabang lubid. Sa akin na ang kalabaw na ito. Gagawin kong hapunan ang puso at atay nito. Nanay ko po! Dani! May aswang! Takbo! Hoy! Hintayin mo ako! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka tumatakbo? Takot na takot ka. Nasaan na yung kalabaw na ipinakukuha ko sa'yo sa bukid? Ate Gloria, paingin muna ako ng tubig. Pakiramdam ko eh, matutumba na ako sa pagod at takot. Sandali lang at kuha kita ng tubig. Oh, hetong tubig. Uminom ka na. Salamat, Ate Gloria. Grabe. Sobrang nakakatakot talaga nangyari sa gabing ito. Ano ba nangyari sa'yo? Nasaan na nga pala yung kalabaw natin na pinakukuha ko sa'yo? Naroon pa yun sa bukid ah. Kukunin ko na nga sana yun eh, ate. Kaya nga lang eh, may aswang na naroon. Nakasakay na sa kalabaw natin. Kaya nga kung hindi ako nagtatakbo, eh baka pati ako nilapanan ng aswang na yun. Aswang? Kinuha ng aswang kalabaw natin? Oo, ate. Nakasakay sa kalabaw natin yung aswang. Nang makita namin ni Dani, mabilis na kaming tumakbo. Nang malaman ni Ate Gloria ang nangyari sa aming kalabaw, kaagad kaming humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay, kaya kaagad naman kaming tinulungan ng mga yon. Ang mga kalalakihan ay may mga dalang itak at pamalo, may mga dalang flashlight at sulo naman ang ibang mga kababaihan. Sinamahan nila kami na pumunta sa bukid. Nang makarating kami roon, hindi na namin nakita ang aming kalabaw. Lubid na lang ang naroon. Sa pinakadulo ng lubid ay nakita namin ang bahid ng mga sariwang dugo. Ate, wala na talaga yung kalabaw natin. Kinuha na at maaaring kinain na ng aswang. Ito ang katunayan, oh. Ano nang gagamitin natin ngayon sa pagsasaka kung wala na yung kalabaw natin? Mga kasama, baka naman nasa paligid pa yung aswang na kumuha sa kalabaw namin. Tulungan niyo naman kami na hanapin yun. Tama si Boyet. Baka maabutan pa natin yung aswang. Boyet! Boyet! Mabuti naman at nakaligtas kayo sa aswang. Dani, totoo bang sinasabi nitong si Boyet na kinuha ng aswang kalabaw namin? Totoo, Ate Gloria. Pagkasama kami ni Boyet kanina para kunin sana ang kalabaw nyo. Pero nangatake na ni Boyet ang lubid ng kalabaw. Nakasakay na pala doon ng aswang. Dinamba kami, kaya lang nakatakbo kami. Kaya nga sa sobrang takot ko eh, nauna na akong tumakbo. At iniwan ko na po tong si Dani. Napakaduwag mo nga eh. Nagpasama ka sa akin dito tapos iiwanan mo pala ako. Iniligtas mo lang ang sarili mo. Muntik na ako makain ng aswang. Mabuti na lang at nakatakbo din ako. Dani, alam mo ba kung saan direksyon nagpunta ang aswang? Sa lugar na yun kung saan natanaw na pumunta Ate Gloria. Doon sa kakahuyan na yun. Baka doon niya kakainin ang kalabaw nyo. Kagad naming sinuyod ang kakahuyan para hanapin ang aswang at ang kalabaw namin, pero hindi na namin iyon nakita. Lumipas sa mahabang oras na pagod na ang lahat sa paghahanap kaya ipinansya na naming bumalik sa aming mga bahay. Hindi ako kinikibo ni Ate Gloria nang makabalik na kami sa aming bahay. Tahimik akong pumasok sa aking kwarto. Nahiga ako at kaagad na nakatulog. Kinabukasan ay napabalikwas ako nang makarinig ng ingay ng mga tao kaya kaagad akong bumangon at binuksan ang bintana. Nakita ko na nagtatakbuhan ang mga tao sa kalsada kaya napilitan na akong lumabas ng bahay. Noon ko naman nakita si Kapitan Antero. Ay ako, may kawawa naman yung kalabaw.
Oo nga, oo nga. Kapitan Antero, anong meron bakit nagkakagulo po ang mga tao? Aba, yun daw alagang mga panabong ni Claudio. Dalawa daw doon ay nakitang patay na. Oh, Wasak ang mga tiyan at ang iba ay nawawala. Pupunta nga ako ngayon doon para malaman kung totoong mga nasagap kong balita. sasabay na po ako sa inyo, Kapitan Antenor. Sige, halika na. Ay, siya nga pala. Narinig ko rin sa usap-usapan ng mga kababaryo natin na nawala din daw kagabi ang kalabaw ninyo. Totoo bang aswang ang kumuha? Totoo po yung Kapitan. Dalawa nga po kami ni Danny na nakakita dun sa aswang eh. Mabuti nga po, nakatakbo din kami. Kung hindi, tsak na nalapa rin kami ng salot na yun. Kung ganon, ay saan niya kaya iniwanan ang kalabaw ninyo? Kasi tiyak na mga atay at puso lamang noon ang kukunin ng aswang. Hinanap po namin sa kakahuyan kagabi. Pero hindi na namin nakita yung aswang. Ganon din yung kalabaw namin. Nang makarating nga kami sa bakuran ni Namang Claudio ay nakita nga namin na marami kaming mga kababaryo ang naroon at nakikiusyoso. Naroon pa sa kulungan ang dalawang malaking manok na panabong, parehong patay na yon. Nagkalat nga ang mga bituka at laman loob niyon sa loob ng kulungan. Noon ko nalaman na naroon din pala si Ate Gloria. Marahan akong lumapit sa kanya kahit nahihiya ako kasi siya ang bumili ng kalabaw namin na nawala. Ang daming manok oh. Puro na kaya ang mga manok. Sayang naman ang manok. Ate Gloria, siguro naman, naniniwala ka na ngayon sa akin na talagang may gumagalang aswang. Mukha pa nabong ni Mang Claudio? Isa ng katibayan ng mga alaga ni Mang Claudio na nabiktima niya. Kaya sana, huwag ka na magalit sa akin. Hindi naman ako nagagalit sa iyo, Boyet. Nangihinayang lang ako kasi malaking tulong sa atin ang kalabaw na yon. Ngayong wala na siya. O anong gagamitin mo sa pagsasaka? Paano natin mabubungkal ang mga lupa? Kaya mo ate, kahit mano-mano ay bubungkalin ko ang lupa natin. Gamit ang asarol at pala para mapakinabangan. Gloria, nandito ka rin pala? Oo, pauwi na rin ako. Nakisyoso lang ako dito sa mga manok ni Mang Claudio na nilapan ng aswang. Hindi siguro nabusog sa atay ng kalabaw namin kaya pati mga manok pinagdiskitahan na. Kung wala na kayong kalabaw, ano nang gagamitin ninyo sa pagsasaka? Abay, sa susunod na araw ay magkakaroon na daw ng tubig ang irigasyon. Yun nga ang malaking problema namin eh. Kaya nga nalulungkot ako. Sobrang malas talaga dahil kalabaw pa namin ang nabiktima. Ito namang kapatid ko na sobrang takot sa dilim, di man lang daw sinubukang ipagtanggol ang aming kalabaw. Kasi ate, natakot ako eh. Bigla kasi siyang lumabas kaya nauna akong tumakbo at iniwan ko na din si Danny. Akala ko ba hindi ka naman nagagalit. Kasi nga baliwala na rin kahit magalit ako. Tapos na eh. Hindi na maibabalik ang nangyari. Kailangan kong tanggapin na meron akong kapatid na lampa at duwag. Kaya kapag dumating ang patubig, bungkalin mong lupa natin para makapagtanim tayo ng palay ha? Oo ate, yun ang gagawin ko. Mamamatay tayong dalawa sa gutom kapag hindi tayo nakapagtanim ngayong buwan. Huwag mo nang pagalitan si Boyet. Hindi rin naman niya gustong nangyari. Kalma ka lang. Pauwi na ako, Pablo. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Parang wala ako sa sarili nang maglakad-lakad ako. Hindi ko namamalayan na nakalampas na pala ako sa aming bahay. Nasa tapat na pala ako ng malaking bahay na kapitbahay namin. Nang mapatingin ako roon ay naalala ko na matagal na nga palang walang nakatira sa bahay na yon. Nang lumapit ako roon, sumilip ako sa mataas na pader. Nakita ko ang makapal na damo at malagong mga halaman sa paligid ng bahay. Iisa ang kaagad na pumasok sa isipan ko. Pwedeng pagbahayan ng aswang ang lugar na yon. Naisip ko na pumasok sa loob ng bakuran kaya kahit kinakabahan ako, pinilit kong labanan ang takot. Pero bago ako makasampa sa pader, may kamay na humawak sa aking balikat. Nataranta ako. Anong pinabalak mo ha? Papasok ka sa loob ng bakuran na yan? Ate Gloria naman,
Ginulat mo na naman ako. Sobra pa naman ang konsentrasyon ko habang nakatingin sa loob ng bakuran na to. Eh ano nga gagawin mo dyan sa loob? Gusto mo bang makasuhan ka dyan ng may-ari sakali may mawala dyan? Matagal nang walang nakatira sa bahay na ito, Ate Gloria. Papasukin ko lang. Ang alam ko kasi, madalas na sa ganitong lugar tumitira ang mga aswang. Puro kakalukuhan. Kung may nakatira dyan na ganun, di sana meron tayong naririnig na kakaiba kapag gabi. Kaso wala naman eh. Kahit alulong nga ng aso, wala tayong marinig. Tigilan mo yung kabaliwan mo ha. Marami na tayong problema. Huwag mo nang dagdagan pa. Tama ang Ate Gloria mo. Huwag mo nang gawin ano man ang iniisip mo. Baka sa halip na mabawasan ang problema ninyo ay madagdagan pa. Trespassing yan. Hindi na ako kumibo. Muli ko na lang tiningnan ang saradong bahay. Nang umalis na si Ate Gloria, sumunod na sa kanya ang manliligaw niya na si Pablo. Ako naman ay umalis na din doon. Pero hindi ako umuwi sa amin. Nagpunta ako sa tindahan ni Aling Silvia. Tumambay ako roon nang makita kong naroon si Danny, kasama ang tiyuhin niyang si Mang Amado at umiinom sila ng alak. Nakasimangot ako nang maupo kaya kaagad na natawa si Danny nang makita ang kunot sa noo ko. Napansin din ako ng tiyuhin niya na si Mang Amado. Grabe talagang salot na gumagala dito sa atin, no? Akalain mong pati ang panabong na manok ni Claudio, hindi pinaligtas? Oo nga eh. Kaya nahihiya na tuloy ako umuwi. Wala na akong ibinigay kay Ate Gloria kundi sakit ng ulo. Kung kailan magsisimula na ang sakahan, saka pa nawala yung kalabaw namin. Kasalanan ko to eh. Hinduwag ako. Talagang kasalanan mo yun, pare. Kung hindi ka tumakbo, hindi rin sana ako tatakbo eh. Sana pinagtulungan natin yung aswang. Baka sakaling umatras pa yun. Huwag mo nang sisihin si Boyet. Mabuti na rin yung ginawa nyo kasi kung sinubukan nyo pang lumaban, baka isa sa inyo ang pinaglalamayan na ngayon. Aanhin pa ang kalabaw kung mamamatay naman kayo. Oo nga po, Mang Amado. Tsaka kung mamamatay na kami, tsak naman kukunin din niya naman ang mga puso namin. At kakainin. At sigurado kong babalikan din niya ang kalabaw. Pasensya ka na, paring Danny. Eh ano pa nga ba magagawa ko eh? Ipatapat tayo, ganyan ka na. Sobrang takot mo sa dilim. Bukod doon, napakahina din ang katawan mo. Kaya madalas kang tinutokso ng mga kaklase natin na boyet na lampa. Sakitin kasi ako nung bata pa ako. Bukod doon, nakita ko nang sabay na namatay ang mga magulang namin sa isang maligim na aksidente. Duguan sila. Kaya mula noon, nagkaroon na ako ng trauma sa dugo. Kaya nga tumandang dalaga ng Ate Gloria mo eh. Naubos ng panahon sa pag-aalaga sa'yo. Kaya sana naman ngayong binata ka na eh. Ayusin mo ng buhay mo. Magpakalalaki ka. Simulan mo ngayon. Oh, nagayang kita. Tikman mo. Naku, Mang Amado. Alak naman yan eh. Hindi naman po ako umiinom. Subukan mo lang kahit konti. Tsak na sa pamamagitan nito, lalakas ng loob mo. Sige na. Konti lang naman ang laman ng baso eh. Oo nga naman, boyet. Sige, tikman mo na. Konti lang naman yan. Makikita mo na kapag nakainom ka, lalakas ang loob mo. Oh, sige. Sasabayan kita. Toast tayo. Dahil sa udyok ni Danny ay inabot ko nga ang baso na ibinibigay ni Mang Amado. Pinagdikit namin ni Danny ang mga baso. Bahagya ko yung idinikit sa aking ilong para amuyin. Ramdam ko ang kakaibang amoy ng alak na yon na parang alkohol. Napaubo na agad ako kaya inilayo ko ang baso ng alak. Pero nang tingnan ko si Danny at nakita kong nilagok na niya ang alak niya, napilitan na rin akong inumin ang alak na nasa baso ko. Nang lunukin ko yon, gumapang sa aking lalamunan ang anghang at init ng alak. Gumapang yon hanggang sa aking sikmura at kagaya nga ng sinasabi nila, unti-unti kong naramdaman ang unti-unting pag-init ng aking katawan. Kaya ng mga sumunod na pagkakataong tinagayan na ako ni Mang Amado, madali ko nang nalalagok ang alak. Pakiramdam ko kasi ay manhid na ang lalamunan ko.
hanggang sa lumipas ang oras at kumagat ang dilim. Nalasing na ako. Salamat sa pagpapainom mo sa akin, mga amado, ha. Sa totoo lang, ngayon na ako nakainom ng alak, eh. At totoo palang, sa simula, hindi siya masarap. Pero, habang tumatagal, sumasarap na siya. Ikaw lang kasi. Ayaw mong maniwala sa amin ni Dani. O sige, inom pa tayo. Sagot ko naman ang pambayad sa alak eh. Oo nga naman, Boyet. Sige, tagay pa tayo. Maraming pambili ng alak si Tio Amado. Nga eh. Hindi ko pa napapansin na maraming pera ang Tio Amado mo eh. Parang hindi nauubusan ang laman ng wallet niya. Pinag-ipunan ko kasi ang araw na to, Boyet. Hindi mo na itatanong eh. Birthday ko ngayon, kaya nga pinainom ko kayo ni Dani. Boyet, hindi ba sinabi mo sa akin na crush mo si Elsie? Ito lang pagkakataon mong madiskartehan siya. Ayun siya oh. Nahiya ako pare. Hindi ko yata kayang dumiskarte. Kumakalabog na naman ang dibdib ko. Makita ko pa lang siya eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Asos! Natutorpe ka na naman, Boyet. Akala ko pa naman kapag nakainom ka na malakas ng lobo. Hindi pa rin pala. Kung ganyan ka katorpe, baka maunahan ka pa ng iba dyan kay Elsie. Sige mga amado. Ako na ang bahala. Susundan ko si Elsie. Didiskartehan ko na siya ngayon. Pasuray-suray nga ako nang sundan ko si Elsie. Noon ko naramdaman na parang nahihilo na ako at ang mga alak sa aking tiyan ay parang nabulabog nang tumayo ako at tumakbo, kaya nasuka na ako. Hindi ko na nahabol pa si Elsie. Nakalayo na siya sa akin. Yun naman ang pagkakataong nakita ako ni na Kapitan Antero. Nalaman niya na lasing na ako. Napatitig siya sa akin na parang hindi makapaniwala na makita ako sa ganoong kalagayan. Paano nga kasi ay yun ang unang pagkakataong naglasing ako. Mukhang natuto ka na rin uminom ng alak, Boyet. Alam ba yan ang Ate Gloria mo? Nako, Kapitan Antero. Ngayon lang ako minom. Pinagbigyan ko lang naman si Mang Amado. Kasi nga birthday pala niya ngayon. Di naman ako sanay na uminom kaya eto. Nilalasing tuloy ako. Mabuti pa umuwi ka na. Gumigiray ka na eh. Huwag ka nang magpag-alagala pa. Alam mo namang mayroong gumagalang na swang. Baka ikaw naman ang matsyempohan, hindi ka makalaban. Aswang? Oo nga pala. Meron nga pala aswang dito sa atin ngayon. Nawala sa isip ko yun kaya ba may mga dala kayong itak at sibat, Kapitan? Oo, Boyet. Magsisimula na kaming magronda ngayon. Kaya habang hindi pa masyadong malalim ang gabi, ay umuwi ka na din, ha? Sige po, Kapitan Antero. Uuwi na ako. Nang makaalis na sina Kapitan Antero ay nagpalinga-linga ako sa paligid. Nakita ko na nagsasara na ng pintuan at mga bintana ang mga bahay sa parting yon ng aming baryo, kaya kinabahan ako. Nang marinig ko ang malakas na angil ng mga pusang nag-aaway ay parang nawala ang aking kalasingan. Nanaig na naman ang pagiging duwag ko lalo na kapag gabi. Nagmamadali akong umuwi sa aming bahay. Nang makapasok ako sa aming bakuran, muli akong nagsuka. Halos inilabas ko ang lahat ng nainom kong alak pati ang kinain kong pulutan. Dahil sa ingay ko ay alam kong narinig ako ni Ate Gloria kaya bumukas ang pintuan ng aming bahay. Boyet, lasing ka ba? Nagsusuka ka? Amoy alak ka. Pasensya ka na, Ate Gloria. Hindi ako nakatanggi kay Dani. Birthday pala ng chewing niyang si Mang Amado. Kaya yun, binainom ako, nalasing tuloy ako. Sige na, pumasok ka na doon. Magpahinga ka na. Hindi ka nagagalit, ate. Hindi, Boyet. Natural lang naman sa isang lalaking uminom at malasing.
Basta wag lang araw-araw. Wag din gawing bisyo. Oo, ate. Sige. Papahinga na ako. Di nagtagal, naramdaman ko na parang wala ng laman ang aking sikmura. Nailabas ko ng lahat. Pagkahilo ang aking naramdaman kaya pumasok na ako sa loob ng aming bahay at kaagad akong nahiga. Kaagad kong ipinikit ang aking mga mata. Nakatulog na nga ako sa kalasigan. Kinabukasan, napabalikwas ako nang gisingin ako ni Ate Gloria. Narinig ko rin ang mga boses ng mga taong nagkakagulo sa labas ng aming bahay. Bumangon ako at bahagyang sumilip sa bintana. Nagulat ako nang bigla ay batuhin ako ng mga taong naroon. Sumisigaw sila sa galit, bagay na hindi ko maintindihan. Kaya naman kaagad kong isinara ang bintana ng aming bahay at hinarap ko si Ate Gloria. Si Boyet! Si Boyet! Labas ninyo yung si Boyet. Oo nga. Labas nyo! Anong problema nila? Bakit galit na galit sila sa akin, Ate Gloria? Hindi lang mga tao nandiyan sa labas. Nandiyan din ang mga pulis. Gusto ko nilang kunin at dalhin sa munisipyo. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Patay na si Elsie. Ha? May pumatay sa kanya kagabi. At ayon sa mga saksi, ikaw daw ang pumatay sa kanya. Hindi ko yung magagawa sa kanya, ate. Gusto ko si Elsie, kaya hindi ko siya maaaring saktan. Boyet! Lumabas ka na ng bahay. Huwag ka na magtangka na tumakas pa. Napapaligiran na namin ang bahay ninyo. Bakit mo nagawa ang bagay na yung Boyet? Ate, maniwala ka sa akin. Hindi ako kriminal. Kahit nalasing ako kagabi, alam kong ginagawa ko. Kung gano'n lumabas ka, tarapin sila. Kung wala kang kasalanan, wala kang dapat na ikatakot. Sinunod ko naman si Ate Gloria. Marahan kong binuksan ang aming pintuan. Pagsilip ko pa lang ay nagliparan na ulit ang mga bato sa akin galing sa aming mga kapitbahay na galit kaya isinara ko ulit ang pintuan. Narinig ko ang boses ng mga pulis na tigilan na ang pangbabato sa akin dahil hindi naman ako lumalaban. Hindi rin naman ako tumatakas. Kaya nang muling katukin ng pulis ang aming pintuan ay lumabas na ako. Noon ko nakita sina Kapitan Antero. Naroon din sina Mang Amado at Danny. Mga sir pulis, siya po si Boyet. Siya yung kainuman namin kagabi. Nang makita niyang duman sa tapat namin si Elsie, sinundan niya. Hindi na siya bumalik sa amin. Oo nga naman, Chief. Sabi kasi ni Boyet, gusto niya si Elsie. Kaya lang ay masyadong torpe itong si Boyet. Pero nang malasing ay lumakas ang loob. Hindi na namin napigilan eh. Hindi naman namin alam na ganun palang gagawin niya. Paring Danny, Mang Amado, alam niyo na hindi ko naman makakayang gawin ang sinasabi ninyo. Hindi ko nga inabutan si Elsie kasi nasalubong ko si na Kapitan Antero. Tapos ay nagsuka na ako. Hindi pa nakita niyo ako kagabi, Kapitan? Oo. Nakita ka nga namin kagabi. Pero hindi naman namin alam kung sa oras na yon ay tapos mo nang gawin ang krimen. Hindi ko yung makakayang gawin sa babaeng mahal ko, Kapitan. Kaya mayroon ba kayong testigo na nakita nilang pinatay ko si Elsie? Sumama ka ng maayos sa pulis, Boyet. Kung wala kang kasalanan ay lalabas din ang katotohanan. Tsaka naman pare, harapin mong kasalanan ang ginawa mo. Ibang klase ka din ha. Nagkunwari kang mahina, asal hayop ka pala. Sinungaling ka, Danny. Wala akong kasalanan. Alam mo yan. Pare, walang personalan. Sinabi lang namin yung nakita namin. Ikaw lang ang sumunod kay Elsie kagabi. Kung hindi naging magandang pag-uusap nyo, maaaring yun ang naging motibo mo para gawin mo yun. Siya nga naman, Boyet. Dahil sa alak. Napakalakas ng loob mo kagabi. Pero huwag kang mag-alala. Kung wala kang kasalanan, wala kang dapat na ikatakot. Talagang wala akong dapat na ikatakot. Dahil tiyak namang matalino ang mag-iimbestiga sa kasong to. Kasi kung pinatay nga si Elsie, tiyak merong mga kamay na umawak sa kanya. Merong fingerprint na maiiwanan doon. At tiyak kung hindi sa akin yun. Dahil hindi ko siya nalapitan kagabi. Tama ka, Boyet. Lalabas din ang totoo. Mananagot ang talaga may kasalanan. Lalo na kung wala namang testigo na magsasabing naroon sila ng maganap ang krimen.
Dahil ang sinasabi ni namang Amado at Danny ay habang kausap ka lang sa inuman. Wala sila sa krimen. Hindi ba, Mang Amado? Danny? Oo, ganun nga. Sa mga nandito na kanina ay galit na galit kay Boyet. Meron ba sa inyo naroon sa krimen? At inaatulan nyo na agad ang aking kapatid na walang pag-iimbestiga? Mga boss chief, laslas ang lalamunan ni Elsie at wasak ang dibdib. Bilang isang dating manunugis ng aswang, alam ko na ang pumatay kay Elsie ay aswang dahil sa mga hiwa sa dibdib na gawa ng matatalim na kuko ng aswang. Kung aswang ang bumatay kay Elsie, di kaya aswang itong si Boyet? Oo nga. Baka nga ganun ang nangyari. Dapat sa mga aswang ay kinukulong. Kasi aswang din ang dumali sa mga manok ni Claudio eh. At paano naman niyang papatayin ang aming kalabaw? Madali lang patunayan kung isang aswang ang tao. Bawang at asin lang yan. Kaagad na kumuha ng bawang at asin ang ilan sa aming mga kapitbahay at sinabuyan ako, pero hindi naman ako nasaktan. Kinain ko pa ang bawang para patunayan sa kanila na hindi ako aswang. Pero hindi pa rin sila kumbinsido. Ipinasya pa rin ng mga pulis na isama ako sa munisipyo para makunan ako ng salaysay. Sumama rin sina Pablo at Ate Gloria. Sa isang sasakyan naman ng pulis sumakay sina Mang Amado, Danny at Kapitan Antero. Nang makarating kami sa munisipyo, kinuhanan ako ng salaysay. Kinunan din ako ng fingerprint. Kaya matapos yun, lumapit ako kina Danny. Tapos na akong kunan ng fingerprint. Baka gusto nyo na magpakuha din. Mga testigo kami. Hindi kami ang kriminal na nadidiin sa kasong to kaya hindi namin yung kailangan. Kayo ang mga bulaang testigo eh. Mga kagaya kayo ng apostol ni Jesus. 2 dila. Tio Amado, para tayo mga apostol kung ganon. Para tayo mga santo na magiging daan para malutas ang kaso ni Elsie. Buang ka. Si Judas ang sinasabi niya. Siyang binanggit sa Biblia na 2 dila. Tama ka. Kakampi kapag kaharap. Kalaban kapag nakatalikod. Bagay sa inyo yun. Di pala ako dapat nagtiwala sa inyo. Mag-iingat ka sa pananalita mo, Boyet. Hindi kami Judas. Sinabi lang namin ang totoo. Hindi ba yun naman ang sinabi mo habang kainuman kami? Gusto mo si Elsie. At sinundan mo siya kaya may motibo kang gawin yun. Kapag nautopsiya na ang bangkay ni Elsie, malalaman naman ang totoo. Kaya huwag kayong mag-away. Nakulong pa rin ako habang isinasampa ang kaso laban sa akin. Sa loob ng kulungan ay nakasama ko ang iba't ibang klase ng tao. May mabuti at may ugaling hayop. Noong una wala akong magawa kung hindi ang umiyak sa isang tabi. Paano ay nanghihina ang aking kalooban sa dumating na pagsubok sa aking buhay. Naranasan ng aking katawan ang suntok at sipa ng mga kasama kong preso. Lahat ng masasakit na salita ay narinig ko. May iba na binaboy ako lalo na nga at wala kaming kasamang babae sa selda. Hanggang isang gabi ay nakita ko ang aking sarili na nasa isang madilim na daanan. Puro kakahuyan ang paligid. Narinig ko ang malakas na angil ng aswang. Nang pagkakataong yun, sinalakay niya si Elsie. Walang yakang aswang ka! Layuan mo si Elsie! Papatayin kita! Ah! Hindi ako napipigilan ng isang mahina at lampang kagaya mo. Ikaw ang isusunod kong patayin! Pinatay mo ang babae gusto ko! Kaya humanda ka sa akin, papatayin din kita! Tikman mong matulis na kahoy na ito! Nasaksak mo ako! Walang hiya ka! Kahit sinong mahina, kapag mahal sa buhay niyang sinaktan, mapipilitang lumaban. Tatapusin na kita! Wag! Elsie, patawarin mo ako. Hindi ka na nagawang iligtas sa aswang. Kung maaga lang ako dumating, sana hindi kanya napatay. Patawad, mahal ko. Kahit napatay kong aswang, bali wala na rin kasi. Kasi wala ka na.
Patuloy ang aking pagsigaw at pag-iyak habang yakap ang bangkay ni Elsie. Noon ako ginising ng isa sa mga presong nagising dahil sa pagsigaw at pag-iyak ko. Noon ko nalaman na isa lamang panaginip ang nangyari. Nang igala ko ang aking mga mata, nasa loob pa rin ako ng selda kasama ang ibang mga preso. Kagaya ng dati, suntok at sipa ang inabot ko sa mga presong naistorbo sa pagtulog. Dahil sa sitwasyon ko araw-araw, hindi ko namamalayang nagbabago na ako. Sawa na kasi ang katawan ko sa pambubugbog kaya natuto akong lumaban. Tumibay ang aking loob dahil kung hindi ko gagawin yon, magiging kawawa ako sa loob ng kulungan. Isa-isa kong binugbog ang mga presong naroon hanggang sa lahat sila ay magkaroon na ng takot sa akin. Kung dati ay ako ang nagsisilbi sa kanila, ngayon ay ako na ang hari ng selda. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 taon, sa investigasyon ay lumalabas na hinalay si Elsie bago pinatay. Hindi rin match ang fingerprint ko sa mga ebidensyang hawak ng pulis. Iniatras ng mga magulang ni Elsie ang kaso laban sa akin. Eh, mga pulis, oh. May mga kasama pulis tayo dyan. Kalalabas din yata yung si Gloria. Ang ibig mong sabihin, Ate Gloria, makakalaya na ako. Oo, Boyet. Makakalabas ka na dahil hindi na magdedemanda ang pamilya ni Elsie. Alam nilang wala kang kasalanan. Paanong nangyari yun? Anong dahilan? Mula kasi nang nakulong ka, patuloy pa rin ang patayang naganap sa ating lugar. May mga dalaga din na kagaya ni Elsie namatay. Kaya alam nila na wala ka palang kasalanan. Buo ang paniniwala ng lahat na ang aswang na gumagalang sa larin. Pero sa investigasyon ng mga pulis, sinabi nilang nirape muna si Elsie bago pinatay. Nakakapagtaka lang. May aswang pang gagawin yun. Pero mabuti naman kung ganun. Sa wakas ay makakalabas din ako. Ako mismo ang hahanap at papatay sa aswang na yun. Boyet, kapag nakalabas ka, huwag ka na gumawa ng bagay na ikakapahamak mo. Baka kaya mo bang harapin ang aswang na yon? Ate Gloria, sa hirap ng katawan at kalooban na naranasan ko rito sa loob ng kulungan, binago na ako ng panahon. Naging matatag na ang kalooban ko. Naging matibay na ang katawan ko. Hindi na ako lampa at duwag na kilala mo. Pinatay niya ang babaeng mahal ko. Kaya hahanapin ko siya. Magbabayad siya ng mahal. Talagang iba ka na nga, Boyet. Pati ang katawan mo'y nagbago na rin. Lumubo ka na rin. Pero ang mga tattoo mo sa katawan, bakit puro aswang yan? Nilagay ko sila sa katawan ko para hindi ko makalimutan ng dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ang babaeng nasa dibdib ko, si Elsie. Habang nandito siya sa dibdib ko, hindi ko siya makakalimutan. Siya nga pala, Boyet. Nagpakasal na kami ni Pablo. Mula kasi nang makulong kayo, wala na ako makatulong. Kaya nagsama na kami. Kaya siya nang nag-aasikaso ng ating mga lupa. Mabait naman si Pablo, Ate Gloria. Kaya ayos lang yun. Pasensya ka na sa nangyari. Pangako, babawi ako. Ilang linggo pa nga ang matuling lumipas sa tuluyan ng akong nakalaya. Sinundo ako ni Ate Gloria at Kuya Pablo gamit ang owner-type jeep. Tuwang-tuwa si Ate Gloria nang yakapin ako. Nang makauwi ako sa aming bahay, nagpahinga lang ako ng 1 araw. Nang sumunod na araw, nagpunta ako sa bahay nila Elsie. Nagpasalamat ako sa kanyang mga magulang sa pag-atras nila ng kaso laban sa akin. Kasabay ang pangako ko sa kanila na hahanapin ko ang aswang na pumatay kay Elsie at igaganti siya. Nang maglakad na ako pauwi sa amin, muli kong nakita si Danny. Teka, bakit nandito ka na? Siguro tumakas ka, no? Malaya na ako, Danny. Inatras na ng pamilya ni Elsie ang kaso laban sa akin. Kasi alam nila na inosente ako. At patuloy na nakakalaya ang kriminal. Di ako naniniwala. Halika, dadalhin kita kay Kapitan Antero. Kailangan ibalik ka namin sa munisipyo. Bitiwan mo ako, Danny. Huwag mong isipin na kagaya pa rin ako ng dati na makakaya mong gawin sa akin ng dati mong ginagawa, ha? Uy, para pumapalag ka na.
Dahil ba sa malaki ng katawan mo? Mapapaniwala mo akong hindi ka nalampa ngayon. Gusto mo ba talaga masaktan? Tingnan nga natin kung may nagbago na. Ay, wala ka pa rin pinagbabago. Hanggang ngayon ay mayabang ka pa rin. Iniisip mo pa rin na kayang-kaya mo ang lahat ng mga tao sa paligid mo? Lalo na ako. Kaya nga susubukan natin eh. Isang suntok ko lang sa'yo, tsak natutumba ka ng lampang boyet ka. Ha! Mapapahiya ka lang sa gagawin mo, Danny. Kakainin mo ang kayabangan mo. Huwag kang magmalaki sa akin. Hindi porke galing ka ng kulungan. Mayroong mga tato eh. Maluloko mo na ako. Tikman mong kabaw ko! Dalawang malakas na suntok ang binigay sa akin ni Danny. Hindi ko naman yun iniwasan. Tumama sa aking sikmura ang unang suntok niya. Tumama naman sa aking mukha ang ikalawa. Pero para lang akong kinurot sa mga ginawa ni Danny. Hindi man lang ako nasaktan kaya pinalis ko lang ang aking pisngi. Tapos ay nginitian ko ng nakakainsulto si Danny. Kaya para siyang nagulat. Bahagya siyang napaatras. Alam ko na nabigla siya pero hindi siya nagpahalata sa akin. Nang humakbang ako papalapit sa kanya ay umatras siya ng bahagya para makapaghanda sa susunod niyang gagawin. Yun lang ba ang kaya mong gawin? Todo na ba yun? Abay, para akong kinagat ng lamok. Nangati lang ang balat ko. Parang wala kang lakas ah. Kumain ka ba ng almusal? Aba, parang nagbago ka na nga ah. Ang tibay na ng katawan mo. Hindi ka man lang natinag. O baka naman nagkukunwari ka lang na baliwala ang suntok ko. Pero ang totoo ay nasaktan ka. Mahina ka lang talagang sumuntok, Danny. Para kang bakla. Sa tingin ko, ikaw ang lampas sa ating dalawa eh. Huwag mo akong insultuhin. Sa susunod na gagawin ko, hindi ka na makakaligtas pa! Oops! Ang bagal mo, pare. Ang nakikita ko lang mabilis sa'yo ay ang bunganga mo. Puro ka lang forma pero wala kang binatbat. Kung ganun, bakit iniilagan mo mga suntok ko? Kung totoong hindi ka nasasaktan, huwag kang umilag, hangal! Tanggapin mong malalakas kong suntok para malaman mo kung gaano ito kasakit! Tinitignan ko lang kung gaano nakabilis ang katawan ko sa pag-atake ng mga kalabang ko. Wala kang sinabi kumpara sa mga presong nakakalabang ko araw-araw. Hindi ka maikukumpara sa kanila. Wala kang kwentang kalaban. Nang muling ang sumugod si Danny ay magkakasunod na suntok ang ginawa niya. Pero sa pagkakataong yon na iniwasan ko na yon, sinalag ko ang iba niyang pag-atake. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na isang malakas na suntok ang ginawa ko na tumama sa kanyang sikmura. Kaagad siyang bumagsak. Tutup ang kanyang tiyan. Hindi siya makahinga. Akala ko ay titigil na siya pero nang makatayo ay muli akong sinugod. Tinadyakan niya ako pero sinaluko ang kanyang paa. Itinaas yun kaya halos mawalan siya ng balanse. Sinipa ko ang isang paa niya. Napalahod siya kasi hindi ko naman binitiwan ang isang paa niya. Di na siya nakaporma nang sapakin ko siya sa panga. Nasubsob siya sa lupa nang bumagsak kaya binitiwan ko na ang paa niya. Nang humarap siya sa akin, dumudugo na ang ilong niya. Puro alikabok ang kanyang bibig kaya panay ang pagdura niya. Noon naman dumating sina Kapitan Antero. Gago ka! Itigil niyo yan! Bakit kayo nag-aaway, ha? Naku, Kapitan Antero! Mabuti naman dumating kayo! Eto kasi si Boyet eh! Nilapitan ko lang para humingi sana ng pasensya sa nangyari kasi ako ang isa sa domestigo para makulong siya. Abay, hindi pala niya nakakalimutan yun. Binanatan ako! Tignan niyo! Napakasinungaling mo talaga, Danny ha. Ikaw ang nagsimula ng gulo tapos ngayon, babalik ka rin mo. Siya ang nagsimula ng gulo, Kapitan. Totoo bang sinasabi ni Boyet, ha, Daddy? Kapitan! Akong nagsasabi ng totoo! Tignan niyo! Dumudugo ang ilong ko kasi bigla niya akong inupakan. Tsaka paniniwalaan niyo bang isang taong kalalabas lang ng kulungan? Kalalabas mo lang ng kulungan ay gumagawa ka na agad ng gulo, Boyet. Hindi ako magulong tao, Kapitan Antero. Alam mo yan, nakulong nga ako pero wala naman akong kasalanan. Nagdusa ako dahil sa mga sinungaling na testigo. Nang makulong ako,
Tuloy pa rin ang mga nangyayaring patayan dito. Patuloy din ang pagkawala ng mga kalabaw. Ibig sabihin, Kapitan Antero, malaya pa ang kriminal na aswang. Totoo naman ang lahat ng sinabi mo, Boyet. Nagkaroon ng pagkakamali sa mga nangyaring yon. Pero malaya ka na ngayon. Kaya wag mo nang gawing magulo ang buhay mo. Kapitan Antero, nakita ko na itong si Danny ang unang ng away. Nilapitan tong lalaki at sinuntok. Kaya nga lang, hindi umubra ang kayabangan niya. Ipinagtanggulan nitong lalaki ang sarili niya. Tumigil ka nga, Jocelyn! Totoo naman eh. Ikaw ang nagsimula ng gulo. Nagkataon lang na mas magaling sa suntukan itong kalaban mo. Para ka ng bata na pinagulong sa kalsadang maalikabok. Tingnan mo nga yung bibig mo. Kumain ka ng lupa. Kapitan Antero, may galit talaga sa akin yung si Boyet kaya ginulpi ako. Naku naman. Para kang batang naghahanap ng kakampi. Hindi pa aminin sa iyong sarili na nakahanap pa rin ng katapat mo. Kapitan Antero, hindi ko kilala lalaki ito na kalaban ni Danny. Kaya wala akong dahilan para kampihan siya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nakita nyo naman, Kapitan Antero. Meron akong testigo na hindi talaga ako nagsimula ng gulo. Kaya hindi kayo dapat na basta-basta naniniwala sa mga taong sinungaling. Abaloko ka! Sasabihin mo pang hindi dapat maniwala si Kapitan Antero sa akin? Tumigil ka na, Danny. Umuwi ka na at linisin mo yung sarili mo. Pati yung ilong mo, gamutin mo para tumigil ang pagdurugo. Itigil nyo na ang pag-aaway ninyo. Hindi pa tayo tapos, Boyet! At ikaw, Jocelyn! Dumadami ng kasalanan mo sa akin! Nagagalit ka ba sa akin? Hindi mo ba matanggap na binasted kita kasi ayaw ko sa mga lalaking mayabang na kagaya mo? O yan, Kapitan. Nakita nyo naman ha. Kapag merong masamang nangyari sa amin, si Danny lang ang may motibo na gawin yon. At saksi ang lahat ng mga nandito sa pagbabanta niya. Nako, ang dami namin testigo laban sa'yo, Danny. Kapag may ginawa ka masama sa amin ng taong to, tsak na makukulong ka. Tama ba, Kapitan Antero? Oo, tama naman yun, Jocelyn. Nang matiyak na Kapitan Antero na tama nga ang sinasabi ni Jocelyn, pinauwi na niya si Danny bago pa muli kaming magkasakitan. Alam kong nagagalit at naiinis sa akin si Danny dahil masama ang tingin niya sa akin bago tuluyang umalis. Di nagtagal, umalis na din ang iba pang tao na naroon. Nang makalis na din sina Kapitan Antero, saka lang ako nagkaroon ng pagkakataong lapitan si Jocelyn. Paalis na din sana siya ng pagkakataong yon. Maraming salamat sa tulong mo, Jocelyn. Ayos lang yun. Sinabi ko lang naman kung ano ang nakita ko. Mukha ngayon lang kita nakita dito ah. Pero kilala ka ng mga taga rito. May isang taon din kasi akong nakulong. Kalalabas ko lang kahapon. Pero heto ako ngayon. Napasubo na naman sa gulo eh. Ako nga pala si Boyet. Narinig ko nga na nakulong ka. Pero sabi mo, inosente ka? Di naman talaga lahat ng nakukulong eh masama. Yung iba inosente talaga. Napagbibintangan lang na kagaya ko. Di akong pumatay sa babaeng gusto ko. Pero akong napagbintangan. Malaya pa ang totoong kriminal. Ang aswang. Oo nga. Ilang buwan na ako dito sa lugar nyo. Mayroon nga mga pinatay. Karamihan babae. Meron din mga nawawalang hayop kagaya ng mga kalabaw. Sabi ng mayabang na Danny na yon, aswang daw ang may kagagawan. Pero wala naman ako makita. Siguro hindi mo lang nakikita, Jocelyn. Mag-iingat ka. Maganda ka pa naman. Siya nga pala. Saan ka ba nakatira? Doon sa bandaron. Kapitbahay ako ni na Gloria at Pablo. Kapatid ko si Gloria. Kung gano'n ay magkapit-bahay pala tayo. Kayo pala ang nakabili ng malaking bahay na yon na mayroong malaking bakuran. Matagal lang walang nakatira doon eh. Hindi namin yun binili. Minana yun ni inay sa kanyang mga magulang. Sayang naman kung hindi namin titirhan, di ba? Habang naglalakad kami pa uwi ni Jocelyn, mailap ang aking mga mata. Iniisip ko pa din kasi si Danny.
Kilala ko siya. Ayaw niyang napapahiya. Kaya alam ko na mag-iisip yon ng hindi maganda laban sa akin. Kaya kailangan ay palagi akong nakahanda. Hindi ko na nakita si Danny hanggang sa makauwi kami ni Jocelyn at dahil kapitbahay lang namin sila, tumuloy na ako sa kanila. Nang kumatok sa nakasarado nilang pintuan si Jocelyn ay isang matandang maedad na pero maganda ang nagbukas ng pintuan. Kaagad siyang tumingin sa akin. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa tapos ay tumingin siya kay Jocelyn. Makapagpaalam na ako kay Aling Soledad, umuwi na ako sa amin. Naroon na ang bayaw ko na si Pablo. Naalala ko dati ang sinabi niya na dati siyang manunugis ng aswang. Kaya alam ko na mayroon pa siyang mga alam na sandata na pwedeng magamit laban sa mga aswang. Sinabi ko kasi sa kanya ang plano ko na hanapin ang mga salot na gumagala sa aming baryo. Kaya mula sa malaking kahon na kahoy, inilabas niya ang mga mahahabag itak at patalim. Mayroon din akong nakita roon na tanikala na sa magkabilang dulo ay mayroong nakakabit na 2 mahabang karit. Kinuha ko yon. Nang gabing yun, palabas ako ng aming bahay nang mapansin kong nasa labas din ng bahay si Jocelyn. Nakasuot ng itim na bestida. Nakalugay ang mahabang buhok. Lalo siyang gumanda sa paningin ko. Nakaupo siya sa upuang nasa tagiliran ng bahay nila habang nakatingala sa liwanag ng buwan. Pansin ko na parang natutuwa siyang pagmasdan yun. Paano nga ay hinahagod pa niya ng kanyang palad ang kanyang mukha pababa sa kanyang braso. Nang maramdaman niya na mayroong nakatingin sa kanya, itinigil niya ang kanyang ginagawa. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Baka naman matunaw ako sa lagkit ng mga tingin mo. Pasensya ka na, Jocelyn, ha? Ang ganda mo kasi. Ngayon ko lang napagmasdan. Bolero ka din pala kagaya ng iba. Narinig ko ng mga salitang yan sa mga lalaki na kilala ko dati. Kung ganun man ang sinasabi ng mga lalaking yon, iisa lang ang ibig sabihin nun. Totoo rin ang sinasabi ko. Hindi yung pambobola. Maganda ka talaga. Oo na nga. Sinabi mo eh. Teka, bakit gabi na ilalabas ka pa? May lakad ka ba? Gusto ko lang mag-ikot. Baka sakaling makasalubong ko yung aswang na gumagala sa lugar na to. Delikado yung iniisip mo. Kasi hindi lang aswang ang gumagala dito, kundi pati mga magnanakaw ng kalabaw at iba pang hayop. Isang malaking grupo ng mga kriminal at magnanakaw. Paano mo naman naalaman ng mga yan? Aha? Ay, kasi isang beses may narinig akong mga tao na nag-uusap. Parang gusto nilang pasukin ang bahay namin. Magnanakaw sila. Ganun. Kaya nasabi ko na marami sila. Ganun ba? Salamat sa impormasyon, ha. Mamaya kapag pumasok ka ng bahay ninyo, ikandado mo ng maayos ang mga pintuan at bintana ninyo. Sige, mag-iingat ka din. Jocelyn, may nobyo ko na ba? Wala pa. Bakit mo naman naitanong? Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, pwede ba kitang ligawan? Sige, kilalanin muna natin ang isa't isa. Sige, papasok na ako sa loob ng bahay. Mag-iingat ka sa lakad mo. Oo, mag-iingat ako para sa'yo. Hindi pa ako nakakalayo sa bahay namin, napansin ko ang biglaang pagdidilim ng buwan. Tapos ay lumiwanag din kaagad. Noon ko nakita ang parang isang napakalaking panike na lumilipad sa himpapawid. Napakabilis niya kaya kaagad siyang nawala sa aking paningin. Kasunod yun ay nakita ko ring tumatakbo ang isang malaking aso na halos kasing laki ng baboy. Napakabilis din niyang tumakbo. Sinubukan ko siyang habulin pero hindi ko na siya inabutan. Ganun pa man ay sinundan ko pa rin ang malaking aso na yon hanggang sa makarating ako sa kabukiran. 2 lalaki ang nakita kong may dala ng kalabaw pero bago ko pa iyon malapitan, dinagit na yon ng manananggal at ang isang lalaki naman sinunggaban ng malaking aso at tinangay din. Ibang klase mga yun, ha. Ang bilis dinagit ang mga kawatan ng kalabaw. Boyet, anong hinahanap mo dito? Sinundan kita kasi nakita ko kanina na tumatakbo ka. Kuya Pablo, yung manananggal, tinangay yung isang lalaki
At yung malaking aso naman ay tinangay yung isa. Totoo nga pala, mayroong aswang. Saan sila nagpunta? Hindi ko na nakita eh. Mabilis ang mga pangyayari. Teka, nasaan ba yung mga taong nagro-ronda? Nandun sa bukana ng baryo natin. Doon sila nag-aabang. Hindi nila alam na dito naman pala sasalakay ang aswang. Nang sumikat nga ang araw, may natagpuan na 2 bangkay ng lalaki. Marami silang sugat sa katawan, mga kalmot sa muka, putol ang mga kamay. Namatay silang tirik ang mga mata na parang takot na takot. Pero ang ipinagtataka namin ni Kuya Pablo, hindi naman wasak ang dibdib ng mga lalaki. Wala ring kagat sa lieg, parang hindi sila pinatay ng aswang. Habang nagkakagulo ang mga tao, dumating sina Dani at ang tiyo amado niya kasunod sina Kapitan Antero. May nakakakilala ba sa inyo sa mga taong ito? Hindi sila taga rito, Kapitan Antero. Mukhang mga dayo lang dito sa atin ang mga taong yan. Kamahalas naman ang mga taong ito. Mukhang dito pa sila naabutan ng aswang at dito sila pinatay. Kung hindi sila taga rito, anong ginagawa nila dito sa baryo natin? Baka naman magdanakaw yan ng kalabaw. Nagkataon lang na ang may-ari pala ng kalabaw ay aswang at pinatay sila. Bakit mo naman nasasabi ang ganyan? E aswang nga ang kumukuha ng mga kalabaw. Gaya ng nangyari sa kalabaw nyo, hindi ba? Oo, ganun nga. Pero sa nakita ko kagabi, may 2 uri ng salot na gumagala dito sa ating Kapitan Antero. Anong ibig mong sabihin, Boyet? May mga aswang na gumagala at meron ding grupo ng mga magnanakaw ng kalabaw at iba pang hayop dito sa atin, Kapitan Antero. At sa palagay ko, ay ang grupo ng mga magnanakaw din ang responsable sa mga babaeng namatay, kagaya ni Elsie. Bakit mo naman sinasabi na pati ang mga patayan ay grupo ng magnanakaw ang may gawa? Dahil ayon sa mga pulis, ginahasa muna si Elsie bago pinatay. At ganun din ang nangyari sa iba. Hindi yun gawain ng aswang. Kapag sumalakay sila ay pinapatay kagad nila ang biktima. Kinukuha ang puso at atay saka iniiwan. Kung ganon, ay kailangan natin na lalong pagbutihin ang pagroronda. Mga aswang at magnanakaw na ang ating babantayan ngayon. Tama si Kapitan Antero. Kaya kailangan natin magtulungan para sa katahimikan ng lugar natin. Kaya nga palagi akong sumasama sa pagroronda eh. Nang muling ang kumalat ang dilim, muling nagronda ang mga tao. Sama-sama silang umikot sa baryo. Ako naman ay solong nag-ikot hanggang sa makasalubong ko sina Kapitan Antero. Kaagad kong nakita na kasama nila si Dani, kaya nang makita ko siya ay napansin ko na parang umiiwas na siya. Si Kapitan Antero ang lumapit sa akin nang makita niyang armado rin ako ng 2 karit. Saan ka ba galing, Boyet? Bakit may dala kang karit? Katulad niyo, Kapitan Antero, nagro-ronda rin po ako. Hinahanap ko rin ang aswang na gumagala dito sa atin. Ganon ba? Bakit hindi ka pa sumama sa amin? Mahirap ang nag-iisa. Baka makasalubong mga aswang. Tiyak na mapapalaban ka. Yun naman ang dahilan kaya ako siya hinahanap, Kapitan Antero. Gusto ko siyang makalaban. Gusto kong patayin ang aswang na yun. Sa tagal nyo na nagro-ronda, nakita nyo na ba kahit minsan yung aswang? Hindi pa, Boyet. Masyado siyang mailap. Palagi siyang nakakasalisi. Kapitan, dahil marami kayo kaya parang nababantayan na ng aswang ang bawat kilos ninyo. Kaya alam niya kung saang lugar siya sasalakay. Kaya para lang kayong nagpapagod sa ginagawa ninyo. Sobra naman ang tiwala mo sa iyong sarili, Boyet ah. Di hamak na mas malakas ang pwersa ng marami kaysa sa nag-iisa. Tama ka nga dyan. Pero hindi lang dapat puwersa ang pag-uusapan. Dapat dito diskarte. Kasi ang mga aswang marunong din mag-isip. Marunong ding dumiskarte. Mas madali kayong makakita ng aswang dahil marami kayo. Kaya makakaiwas siya. Kung may utak ka, maiintindihan mo ang sinasabi ko. Yabang mo talaga. Kapitan Antero,
Umalis na nga tayo. Doon tayo sa banda ron. Sige, doon kayo pumunta. Dito naman kami ni Boyet. Dito maraming nakasuga ng mga kalabaw eh. Baka dito pupunta ang aswang. Pati ba naman ikaw, Pablo, maniniwala sa sinabi ni Boyet? Mas alam mong diskarte ng mga aswang kasi matagal ka ng manunugis eh. Dito ka sumama sa amin. Marami na kayo, nag-iisa lang si Boyet. Sasamahan ko na siya. Samahan mo na si Kapitan Antero. Wala nang nagawa si Danny. Sumama sa akin si Kuya Pablo sa kabilang direksyon kami nagpunta. Nang mapadaan kami sa tapat ng bakuran ni Mang Federico, narinig namin ang pag-iyak ng mga kalabaw, kaya nagmamadali kaming umikot sa bandang likuran ng bahay niya kung saan nakita nga namin ang dalawang aswang na hinahatak ang dalawang kalabaw palayo na ng bahay ni Mang Federico. Kagad kaming kumilos ni Kuya Pablo, hinarang namin ang mga yun. Tama nga ang hinala ko. Sasalakay kayo sa lugar kung saan walang nagro-ronda. Alam ninyo na nasa kabilang bahagi ng baryo sina Kapitan Antero. Kaya dito naman kayo. Huwag kayong makialam sa amin. Kung ayaw yung pati kayo, ay lapain namin! Ikaw nga yun. Ikaw yung aswang na kumuha sa aming kalabaw. Nagkaharap din tayo dati. Pero natakot ako, tinakbuhan kita. Pero ngayon, hindi na mauulit yun. Hindi na kita tatakbuhan. Kung gano'n ay ito ng pagkakataon mo, Boyet. Patayin natin ang mga aswang na ito. Pugutin natin ang ulo at iharap sa ating mga kababaryo. Tama ka, Kuya Pablo. Tayo na. Humanda ka sa gagawin ko sa iyo, aswang ka! Ikaw ang unang magiging biktima ng karit na to! Kung ganon, ay uunahin ko na kayong patayin! Bala ko ang harapin niyo! Umilag ka, Boyet! May baril ang aswang! Buiset, anong klaseng aswang to? Marunong gumamit ng baril. Sa tingin ko ay meron talagang mali dito. Kailangan natin silang mahuli o mapatay para malaman natin ang totoo. Oh, nasaan ang tapang niyo? Hindi ba gusto niyo kaming patayin? Bakit hindi kayo lumabas sa pinagtataguan niyo? Labas! Kunin mong atensyon niya, Kuya Pablo. Ipilitin kong makagawa ng paraan para makaikot sa kabila nitong bahay. Sige. Ngayon lang ako nakakita ng aswang na nagdadala ng baril. May hinala ako na hindi kayo totoo. Mga magnanakaw kayo ng mga kalabaw at iba pang hayop. Pinaniwala niyo lang ang mga taga rito na aswang ang may gawa. Ngayon alam niyo na ang modus namin. Hindi ko na kayo bubuhayin. Tatapusin ko kayong dalawa! Nakagawa nga ako ng paraan para makaalis sa puno na pinagtataguan namin ni Kuya Pablo. Gumapang ako hanggang sa makaikot ako sa kabilang bahagi ng bahay. Noon ko nakita si Mang Federico na nakasilip sa bintana ng bahay nila. Naririnig pala nila ang pakikipagtalo namin sa mga aswang kaya lumabas na din siya at sumunod sa akin. Nakaikot kami sa kabilang bahagi ng bahay. Nakita ko na nakatalikod ang mga aswang kaya nagmamadali akong lumapit. Nang humarap sa akin ang aswang na may hawak ng baril ay kaagad kong tinaga ng karit ang kamay niya. Nabitiwan niya ang baril, malaki ang naging sugat sa kanyang kamay. Tinadyakan niya ako at inilabas ang tari sa kabila niyang kamay. Naglaban kami. Magaling din siya sa mano-manong labanan. Si Kuya Pablo naman ay kinalaban ng isang aswang. Nagpambuno sila. Nang mahawakan niya ang buhok ng aswang, hinatak niya at doon namin nalaman na maskara lang pala ang mga suot nila. Kaagad silang tumakbo. Walang hiya kayo! Hindi pa tayo tapos! Magkikita tayong muli! Mga magnanakaw pala kayo na nagkukunwaring mga aswang! Ang tagal nyo kaming niloko! Mga hangal! Mga duwag! Hindi kayo makakatakas! Dahil itong baril na binitiwan mo, ang papatay sa'yo! Ta! Tinamaan mo yung isa, Boyet. Habulin natin! Tsak na hindi pa nakakalayo ang mga yon. Tama ka, Kuya Pablo. Tayo na. Mang Federico! Sumama na kayo! Sinundan nga namin ang dalawang magnanakaw ng kalabaw pero mabilis silang nakalayo. Nakatakas ang mga magnanakaw. Bumalik na kami sa bahay ni Mang Federico at tuwang-tuwa siya na nagpasalamat sa amin.
dahil nakaligtas sa mga magnanakaw ang kanyang mga kalabaw. Noon naman dumating si Kapitan Antero. Narinig pala nila ang mga putok ng baril. Pansin ko si Danny na hindi mapakali habang panay ang ikot sa paligid ng lugar na yon na parang mayroong hinahanap. Anong nangyari dito, Pablo? Bakit may narinig kaming mga putok ng baril? Nakita niyo ba ang mga aswang? Hindi sila mga totoong aswang, Kapitan Antero. Mga magnanakaw na nagkukunwaring aswang para matakot ang mga taga rito. Muntik na nilang makuha ang 2 kalabaw ni Mang Federico. Anong hindi aswang ang sinasabi nyo? Yung aswang na nakalaban namin kanina, yun ang aswang na kumuha sa kalabaw namin. Napalabang kami sa kanila at nalaman na peke sila. Ito ang maskarang ginagamit nila. Nakuha namin mula doon sa isang magnanakaw. Nakakilala niyo ba kung sino ang magnanakaw na yon? Hindi siya taga rito sa atin. Pero natitiyak ko na mayroon siyang kasabwat na taga rito. Yung kasama niya na nakatakas din. Kabisado niya ang baryo natin eh. Kung taga rito man ang isang yun, na hindi nahubaran ng maskara, makikilala pa din natin siya. Dahil tinaga ko siya ng karit sa kamay. Meron siyang malaking sugat doon. Kung ganon, hanapin natin sa buong baryo ang mga kawatan na yon. Pasukin ang lahat ng bahay para mahuli natin ang mga magnanakaw. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ni Kapitan Antero. Kinatok namin ang lahat ng mga bahay at pinasok ang mga yon. Hindi namin nakita ang mga magnanakaw hanggang sa madaanan namin ang isang kubo. Nang pasukin namin yon, nakita naming naroon ang bangkay ng lalaking nabaril ko. Nakita ko na mayroong hiwa sa kanyang leeg, parang hiniwa ng tari. Bagay na ipinagtataka ni Kapitan Antero. Eto ba ang magnanakaw na sinasabi ninyo, Boyet? Pablo? Oo, Kapitan Antero. Siya nga yun. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaking yan. Dahil ako ang nag-alis ng maskara niya. Pero hindi naman siya tinamaan ng itak ko sa leeg. Bakit may hiwa siya dyan? Iniwanan din siya ng kasama niya. Dayo lang din dito ang lalaking ito. Kagaya noong mga nakarang araw. Puro mga dayo dito ang natatagpo ang patay. Kagaya nga ng sinabi ko na kapitan, isang malaking grupo ito ng mga magnanakaw ng kalabaw na dumayo dito sa ating lugar. Alam na nila na mayroong mga aswang na gumagala din dito. Kaya ginaya nila ang mga itsura nun sa pamamagitan ng maskara para sa ganun ay masisi sa mga aswang ang lahat ng kahayupang gagawin nila. Sa palagay ko ay hindi pa nakakalayo ang kasama niya. Kumilos na tayo at hanapin siya. Pasukin ang lahat ng bahay. Tayo na mga kasama. Ayan ang mga patak ng dugo. Sundan natin! Oo nga! Parang papunta dun sa direksyong yun. Ang layo naman ng direksyon na tinuturo mo. Papunta sa gawing ito ang mga patak ng dugo. Ayan o, tignan mo! Tama si Boyet. Papunta ka dito ang mga patak ng dugo. Tuloy nga naming sinundan ang patak ng dugo. Nagulat kaming lahat nang tumigil ang mga patak ng dugo sa tapat ng isang bahay na matagal nang walang nakatira. Kaagad namin yung pinasok at doon nga nalaman namin na mayroong mga lalaking nagtatago roon na kaagad tumakas at dumaan sa likuran ng bahay kasama ang lalaking may sugat sa kamay. Hindi rin namin nakilala ang mga yon dahil lahat sila ay nakasuot ng maskara para itago ang kanilang mga mukha. Naitaboy namin sila palabas ng baryo. Bukas, pag sikat ng araw, ay pupunta ako sa munisipyo para i-report ang bagay na ito. Ang mga walang hiyang yon, mga grupo pala ng magnanakaw. Ngayong bistado na natin ang modus nila. Tsak na hindi na babalik dito ang mga yun. Alam nila na mahuhuli na sila kapag bumalik pa sila. Ang magnanakaw ay para ding aswang. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa ang mga gusto nilang gawin. Dito sila nakikinabang kaya tiyak na magpapalamig lang ang mga yan at gagawa uli ng kalukuhan.
Dapat talaga kapag may nahuli tayo magnanakaw ay putulan ng mga kamay para hindi na maggamit sa pagnanakaw. Putulan ng mga paa para hindi na makagana pa. Hindi ba't yun ang dapat gawin, Danny? Oo naman. Kapitan Antero, kung tapos na tayo magronda, uuwi na ako. Napagod na ako eh. Gusto ko na magpahinga. Sige, Danny. Pwede na tayo maghiwa-hiwalay. Mag-uumaga na rin. Kaya umuwi na tayong lahat at nang makapagpahinga. Umuwi na kami ni Kuya Pablo. Kami lang ang nakakaalam ng tungkol sa baril na nakuha ko mula sa magnanakaw. Nang makapasok na ako sa aking kwarto, saka ko lang yun kinuha sa likurang bahagi ng bewang ko. Pinunasan ko yun bago ko inilagay sa ilalim ng aking unan. Nahiga ako sa aking papag. Inaantok na ako nang makarinig ako ng mga alulong ng aso. Kasunod ay may kakaiba akong narinig. Parang pagaspas ng pakpak ng ibon. Kaya kaagad akong bumangon at marahang sumilip sa bintana. Noon ko naramdaman ang malakas na simoy ng hangin kasabay ang paghampas ng palapa ng niyog sa aming bubungan. Napangiti na lang ako nang maisip na dahon pala ng niyog ang naririnig ko kaya muli akong humiga at nakatulog. Nang magising ako, tanghali na. Noon ko muling nakita si Jocelyn. May dalang batsa at sa tingin ko ay maglalaba sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na kami sa ilog. Nagsimula nang maglaba si Jocelyn. Tinulungan ko siya. Hindi ko maiwasan na paminsan-minsan ay mapatitig ako sa kanyang mukha. Paano nga naaalala ko si Elsie kapag naglalabad dito sa ilog. Yun nga lang hindi ko magawang lapitan noon dahil nasisiyahan na ako sa panunood sa kanya habang nakatago sa isang puno medyo malayo dahil sobra talaga ang pagiging torpe ko ng mga panahong yun. Kaya hindi ko nasabi kay Elsie ang tunay kong nararamdaman. Ngayong nakilala ko na si Jocelyn, hindi ko na itatago at pipigilin ang aking nararamdaman dahil ayokong mayroon akong pagsisihan pagdating sa huli. Ang pagmamahal ko, ayokong magsisi sa bandang uli. Boyet, salamat sa pagmamahal mo. Pero baka hindi mo na ako mahalin kapag nalaman mo. Mabuti pa si Boyet. Binigyan mo ng pagkakataon na ganito. Samantalang ako, binasted mo na kaagad. Alam mo kung bakit? Dahil mas maginoo si Boyet kesa sa'yo. Mas pwede siyang pagkatiwalaan kesa sa mayabang na kagaya mo. Danny, kung ayaw sa'yo ng babae, huwag mong pilitin. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Magkaroon ka naman ng delikadesa. Hoy, Boyet! Tumigil ka, ha? Naunahan mo lang ako nung una tayong magharap eh. Subukan mo ako ngayon para makita mong hinahanap mo. Mga bata! Lumpuhin natin ang mayabang na to! Noon dumating ang dalawa pang lalaki na mga tauhan pala ni Danny. Naglabas ng patalim ang mga yon. Alam ko na wala silang plano na buhayin ako kaya kaagad kong kinapa ang baril sa aking bewang. Naalala ko na hindi ko nga pala nadala kaya nang sumalakay ang mga kalaban ko, inilagan ko ang mga pag-atake nila. Ilang ulit akong umatras hanggang sa mabuwal ako. Noon ko nadampot ang dalawang malalaking bato. Ibinato ko sa dalawang lalaking sumusugod sa akin. Tinamaan sa mukha ang isa. Sa lakas niyon, pumutok ang noo niya at nagdugo. Ang isa naman ay kinamaan sa sikmura kaya naantala ang pagsugod niyon. Kaagad kong tinadyakan kaya bumagsak. Ang lalaking duguan naman ang mukha ay muli akong Talagang kahit anong lihim ay nabubunyag din. Ikaw at ang mga kasamahan mo ay makukulong ng mahabang panahon, Danny. Lahat ng nangyaring krimen dito ay kayo pala ang may gawa. Kapitan Antero, idagdag nyo pa ang tangkang pagpatay sa amin ni Jocelyn at ang pagtatangkading niyang mang-rape. Isang malaking pagkakamaling binuhay mo pa ako, Boyet! Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, babalikan kita! Sa palagay ko hindi na mangyayari yun. Sa dami ng mga kaso na haharapin mo, mabubulok ka na sa bilangguan. Hintayin mo na lang doon ang tiyo amado mo. Dahil kapag nasa munisipyo ka na, pulis na ang bahala sa inyo. Sila na ang tutugis sa tiyuhin mong baldado.
Huwag kang pa kasi siguro, Boyet. Tinitiyak ko sa'yo na magkikita pa tayo. Tumigil ka na, Danny. Tapos na ang palabas ninyo ni Amado. Sige na. Isakay ng mga yan sa jeep at nang madala na sa munisipyo. Boyet, Jocelyn, kapag naisampan ng kaso laban sa kanya, kailangan nyo ding pumunta ng munisipyo para magbigay ng salaysay. Sumang-ayon naman kami ni Jocelyn sa sinabi ni Kapitan Antero. Kasama niya sa jeep ang mga barangay tanod nang umalis para ihatid sa munisipyo si Danny at dalawa pa niyang kasama. Kami naman ni na Jocelyn ay umuwi na. Inihatid ko si Jocelyn sa kanilang bahay. Noon ko muling nakita si Aling Soledad. Kagaya ng mga nakaraan naming pagkikita ay palagi siyang seryoso. Bihira siyang ngumiti. Kung matuwa man ay bahagya lang din siyang tatawa, kaya kapag kaharap ko siya ay meron akong kaunting kaba na nararamdaman. Pasensya na po kayo, Aling Soledad. Dahil sa akin nadamay si Jocelyn. Ang totoo ay hindi naman nadamay sa'yo si Jocelyn. Kasi noon pa ay mainit ng dugo sa kanya ng Danny na yon. Kasi nga ay binigo niya. Kaya talagang naghanap lang yon ng magandang pagkakataon. Mabuti nga at naroon ka. Nakaligtas ang aking anak. Ganun po ba yun? Oo. Alam mo, mabait tong tao. Talagang kakaiba ka nga sa kanila. Kahit galing ka sa loob ng kulungan ay napatunayan naming mabuti kang tao. Ay, gusto kita para sa anak ko. Marami pong salamat sa pagtitiwala niyo sa akin, Aling Soledad. Matanda na ako. Ilang panahon na lang ay maglalaho na rin ako sa mundo. Gusto ko na kung ako man ay mawawala, dapat matiyak kong hindi magiging kawawa si Jocelyn. Mamahalin ko po siya ng totoo. Pero magagawa ko lamang po yon kung bibigyan ako ng pagkakataon ni Jocelyn. Mahal ka rin ng anak ko, Boyet. Pero natatakot siya na baka hindi mo siya matanggap kapag nalaman mo na isa pala siyang... Nay, sandali. Boyet, sigurado ka na ba na kahit anong malaman mo tungkol sa akin ay mamahalin mo pa rin ako? Oo naman. Ano ba yun? Bakit parang nag-aalala ka ng sobra? Halos mabingi na ako sa mga narinig ko. Pinagpapawisan ako ng malapot habang patuloy ang pagkabog ng aking dibdib, lalo na nga at nakatingin sa akin ng seryoso sina Aling Soledad at Jocelyn. Naisip ko na isang maling sagot ko, baka magalit sila at hindi na ako makalabas ng kanilang bahay. Kaya kahit natatakot ako at natataranta, hindi ako nagpahalata sa kanila. Pinilit ko pa rin ang ngumiti sa kanila. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong kalat na pala ang dilim at nagsisimula ng sumikat sa kalangitan ang bilog na buwan. Marahang umakbang patungo sa bintana si Jocelyn. Pinagmasdan ang buwan. Si Aling Soledad naman ay nanatiling nakaupo. Nakabantay sa akin, kaya nanatili akong nakaupo. Gayon, Napasunod na lang ako kay Aling Soledad. Tumakbo kami sa likod ng kanilang bahay at doon nga ay nakita kong lumipad palayo si Jocelyn. Tinanaw ko na lang siya habang papalayo. Si Aling Soledad naman ay bigla ring nawala sa aking tabi. Nakita kong tumatakbo na palayo sa akin ang isang malaking aso. Sa isang malakas na pagtalon lang ay nagawa niyang makalabas sa pader ng kanilang bakuran. Napabuntong hininga na lang ako at nalulumong na upo sa pintuan sa likuran ng bahay. Di nagtagal, naisipan kong pumasok ulit sa loob ng bahay nila. Naupo ako sa rocking chair na naroon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman kong mahal ko talaga si Jocelyn. Di nagtagal, naramdaman ko na mayroong mainit na labi na dumikit sa aking labi. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita kong nakangiti sa akin si Jocelyn. Bakit bumalik ka kaagad? Hindi naman kami totoong umalis. Tiningnan lang namin kung anong gagawin mo kapag wala na kami.
At dahil hinintay mo ang aking pagbabalik, naniniwala na ako na mahal mo nga ako. Oo, mahal talaga kita eh. Handa akong tanggapin kahit ano ka pa. Maraming salamat, Boyet. Ngayon lang ako nakakita ng isang lalaki na matapos malaman ang aking lihim, ay patuloy niyang paninindigan ang kanyang pangako. Isang lalaking matapang at malakas sa manunugis ang aswang, pero minahal ang isang kagaya ko. Hindi naman pala lahat ng katulad nyo ay masama. Meron ding mabuti na kagaya ninyo. Bakit ko naman pipigilin ng sarili ko na mahalin ka? Halika nga. Payakap. Ngayong natagpuan ko na ang taong tunay na nagmamahal sa akin, handa ko nang hanapin ang lunas sa aking sakit. Gusto ko mabuhay ng normal na kasama ka. Sige, yun ang gagawin natin. Huwag ka nang umiyak. Hindi kita iiwan kahit ano pa ang mangyari. Nang gabing yon, hindi na ako umuwi. Doon na sana ako matutulog kina Jocelyn nang makarinig kami ng malalakas na katok sa gate ng kanilang bakuran. Kaagad akong bumangon at sumilip sa bintana kung saan nakita ko na naroon si Kuya Pablo. Kaya kaagad akong lumabas ng bahay ni na Jocelyn. Sumunod naman siya sa akin, ganoon din si Aling Soledad. Pinuntahan namin sa gate si Kuya Pablo at noon ko nakita ang duguan niyang damit dahil sa mga sugat niya sa mukha. Anong nangyari sa iyo, Kuya Pablo? Ang Ate Gloria mo, dinukot ng mga lalaki. Ikaw ang hinahanap nila. Hindi naman namin naisip kanina na nandito ka kina Jocelyn. Ang sabi nila, kung gusto mo daw makita pa ng buhay ang kapatid mo, pumunta ka sa gulod. Ikaw lang mag-isa. Sa malaking kubo daw na naroon. Sige, pupuntahan ko sila, Kuya Pablo. Puntahan mo sila, Kapitan Antero. At sumunod kayo sa amin. Sige, titingnan ko kung nakabalik na sila, Kapitan Antero, galing ng munisipyo. Jocelyn, Aling Soledad, aalis muna po ako. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Galit sila sa akin. Pero ang mahal ko sa buhay ang sinaktan nila. Hindi ko sila mapapatawad. Mag-iingat ka, Boyet. Nang pumasok ako sa aming bahay, dumiretso ako sa aking kwarto. Kinuha ko doon ang baril na kalibre 45. Inilagay ko iyon sa aking binti. Inipit ko sa aking medyas bago ako nagsuot ng sapatos na rubber. Nagsuot ako ng pantalon at jacket. Kinuha ko rin ang 2 karit na mayroong tanikala na nakakabit doon. Saka ako lumabas ng bahay. Muli kong tinanaw ang bahay ni na Jocelyn. Nakita ko na nakatayo sila ni Aling Soledad sa bintana. Bahagya akong ngumiti nang makita kong kumaway sa akin si Jocelyn. Nagpunta ako sa gulod. Natanaw ko ang isang kubo na nasa ibabaw niyon, napapaligiran ng maraming malalaking puno at mga talahim. Marahan kong binagtas ang daan palapit sa kubo. Pero nang malapit na ako sa kubo, lumabas mula doon si Mang Amado at sa mga talahib ay naglabasa ng mga tauhan niya. Armado ng itak ang iba at ang iba naman ay may hawak na baril. Mabuti naman na dumating ka, Boyet. Alam ko naman na hindi mo matitiis ang kapatid mo. Walang yaka talaga, Mang Amado. Ang tagal mo kong ginago. Ngayon ko lang naisip na kaya mo pala ako pinainom noon ay dahil ikaw ang nagnakaw ng kalabaw namin. Nilasing niyo ako para magawa niyo ang gusto niyo kay Elsie. Dahil lampa ka at tatanga-tanga. Pero ngayon naglaki na lang ang pinagbago mo. Malakas ka na. Muntik mo nang pinutol ang kamay ko. Tama ka. Malakas na nga ako. Pero hindi ko akalain na hindi pala totoong aswang ang tutugisin ko. Kung hindi, mga masasamang tao na nagpapanggap na aswang. Talagang kakaiba na rin ang tapang mo. Binago ka talaga ng kulungan. Dapat pala magpasalamat ka pa sa akin kasi nagbago ka dahil sa mga ginawa ko. Wala akong dapat na ipagpasalamat sa inyo. Palayain mo si Ate Gloria at sumuko ka na. Nakulong ng pamangkin mong si Danny.
At tiyak kong sa mga oras na ito, ay alam na rin ng mga pulis na ikaw ang kasabwat niya. Pinaghahanap ka na nila. Diyan ka nagkakamali, Boyet! Hindi nangyaring gusto nyo! Danny, paano ka nakatakas kina Kapitan Antero? Simple lang. Hinarang ni na Tio Amado ang jeep ni na Kapitan Antero na magdadala sa akin sa munisipyo. Pinatay na namin sila. Kaya nakatakas ako. At ngayon, baliktad ng sitwasyon. Ikaw naman ang dihado. Talagang sagad sa buto ang kasama ninyong magtiyuhin. Dapat talaga kayong mamatay. Aling tama ang iniisip mo. Pero bago ako mamatay, ay papatayin muna kita. Dahil ikaw ang sumira ng aming mga plano. Bitiwan mo ang armas mo. Kung hindi, gigilitin ko ng tari ang liig ni Gloria. Boyet! Sana hindi ka na pumunta dito. Tsak na papatayin ka ni Amado. Pakawalan mong kapatid ko. Wala siyang kasalanan sa inyo. Kung gusto mo akong patayin, ako na lang. Huwag mong idamay ang kapatid ko. Hindi ako tanga para gawin yon. Kapag pinakawalan ko pa siya, tiyak na magiging testigo pa siya laban sa akin. Kaya tatapusin ko na kayong dalawa! Marami nang nakakaalam ng ginawa mo. Kaya kahit wala na si Kapitan Antero, marami pa rin magpapatunay sa mga kahayupang ginawa niyo. Kaninong boses yun? Sino ka? Ako ang halimaw na tatapos sa kasamaan mo. Dahil sa inyo, nagiging masama ang tingin sa amin ng mga tao. Kaya tatapusin ko na kayong lahat! Tio Amado! May aswang! Agay nyo ng aswang! Kung ganon, hanapin nyo siya! Patayin nyo! Nang lumabas ni Danny, Kinakarma na kayong dalawa! Hindi na kayo makakatakas! Wala na kayong tatakbuhan. Napapaligiran na namin kayo! Hangal! Hindi ikaw ang pipigil sa amin! Hindi ako susuko sa'yo! Ikaw ang mamamatay! Tikman mo ang bala ko! Teka, wala na pala akong bala! Kung ganon, katapusan mo na! Ikahabang gagawin kong hapunan ngayon! Mamamatay ka! Layuan mo ako, aswang ka! Huwag kang lalapit! Bayet! Bayet, tulungan mo ako! Pinagsisisihan ko na mga ginawa ko sa'yo! Tulungan mo ako! Tapos na ang hatol sa'yo, Danny. Sa dami ng mga kasalanan ninyo, kulang pang kabayaran ng buhay mo! Hindi ako nagbibigay ng ikalawang pagkakataon dahil ayokong dumating ng pagkakataon. Ako naman ang magmamakaawa kapag binalikan mo ako. Kaya, tatapusin na kita! habang tumatakbo ako palayo kay Danny ay narinig ko pa ang malakas niyang sigaw. Ganoon din ang malakas na pag-angil ni Aling Soledad. Hinabol ko si Mang Amado. Mabilis siyang tumatakbo, kapag nadadapa ay muling tumatayo at muling tatakbo. Pero natigilan siya nang muling marinig ang pagaspas ng pakpak ni Jocelyn. Nang tumingala siya, nakita niyang naroon ang manananggal kaya napaatras siya. Nang lingunin niya ako ay nakita niyang malapit na din ako kung naghintay sa pagbabalik niya pero hindi na sila umuwi. Lumipas ang ilang araw, hindi siya nagpakita sa akin. Kaya naisipan kong doon na tumira sa bahay niya para anumang oras sila bumalik, nandoon ako. Nung umalis ako, hindi na ako nagpaalam sa'yo kasi hindi ko alam kung magtatagumpay ang plano namin ni Inay. Jocelyn, totoo bang nagbalik ka na sa akin? Oo, Boyet. Bumalik ako para sa'yo. Nandito ako para mamuhay ng normal kapiling mo. Magaling na ako. Ginamot ako ng isa sa aming mga kaanak na alam kung paano mawawala ang pagiging aswang. Nasaan ang inay mo? Magaling na din ba siya? Hindi, Boyet. Sa edad niya yon, kapag naging normal siya, tsak na manghihina siya at maaaring mamatay. Kaya pinili niyang ipagpatuloy ang nasimulan niyang buhay. Pero nangako siyang paminsan-minsan ay dadalawin tayo. Kung ganun, pwede ka na pumasok ng simbahan?
pwede na tayo magpakasal. Oo naman. Niyakap ko ng mahigpit si Jocelyn. Masayang masaya ako. Nang dumating nga ang anihan, nagpakasal na kami ni Jocelyn at namuhay kami ng masaya. At yan po ang kwento ng aking buhay. Pag-ibig at pakikipagsapalaran sa buhay. Pagkatapos ng madilim na bahagi ng buhay ko, nakamit ko rin ang katahimikan at kaligayahan. Sana po nagustuhan ninyo ang kwento ng aking buhay. Marami pong salamat, Sir Jupiter, and God bless us all.